good morning Pilipinas! Luzon, Visayas at syempre Mindanao, magandang umaga! Sa ating mga kababayang OFW, magandang buhay po sa inyo, mag-ingat po kayong lahat mga kababayang Pilipino kung saan man po kayo sulok ng mundo naroroon, okay? So yan na nga mga kababayan, time check po natin, eksakto po alas 7 ng umaga. Ingat po sa lahat po ng mga may langat dyan, magdala po kayo ng proteksyon. Proteksyon ibig ko sabihin payong, kapote or whatsoever baka mamaya kung anong proteksyon ang dalhin nyo Lalo na mga kababayan, nag-uumpisa na ang tag-ulan. Di ba? Mga kapatid, welcome na naman sa isa na naman po nating reaction video. Na kung saan, ito po mga kababayan, wag lang po nating patatagalin pa. Ayan mga kababayan, hindi po yan hindi po yan bala ng kagamitang pandigma. Hindi ho bala yan mga kababayan, mukha lamang hong bala. Kung bala ho yan ng kagamitan natin pandigma, ako'y matutuwa Bakit to? Ako'y napakalaki niya mga kababayan Ang nakikita nyo ko ngayon yan nasa harapan ho ninyo, yan po yung bollard na natanggal yan sa may naiya. Mga kababayan, sabi an airport personnel carriers blooded metal barriers after a vehicle crashed into the entrance of Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 and killed multiple persons in Parañaque City, Metro Manila, Philippines, May 4, 2024. My goodness! 2025 brother, 2025. Sorry naman. Mga kababayan, ulitin po natin hindi po yan bala hindi po yan bala ng kagamitang pandigma barriers kasi yan. Yan po yung ginastusan. Ipinatayo noong panahon ni Rodrigo Duterte at ginastusan ho natin ng 8 million pesos. 8 million pesos mga kababayan ang ginastos ho natin dyan. Substandard baka mamaya sabi nyo fake news na naman ako ito po kasi sabi dito mga kababayan, the safest bollard the curbs areas NAIA Terminal 1, 2, 3, and 4 were installed in 2019. 2019, kaninong administration yan? Duterte, di ba? So ibig sabihin Duterte legacy yan. During the administration of Rodrigo Duterte with the budget of 8 million pesos. Sabi ko sa inyo ito lang mga kababayan, alam nyo, although may kanyang aksidente, kung standard, yung pagkakagawa ng mga bollard na yan, dahil napakamahal naman ng ginamit nating pera Bakit hindi na lang kasi in-standard? Bakit kasi substandard pa? Kung mga kababayan, kung nagkaroon man ng aksidente na ganyan, kung standard yung bollard na yun sa tingin nyo, tutuloy-tuloy ho kayo at makakatsegi ng ilang mga katao yung namatay dyan. My goodness naman, gagawa na nga lang ng proyekto ang administrasyon ni Duterte. Abay, substandard pa. Okay lang naman sana kung hindi natin ginastusan ng pagkalaki-laki. Mandagan nyo ba naman 8 milyones ang ginastos natin tapos ganyan lang? Aararuhin lang ng isang SUV, tumba. Diba? My goodness, I hate corruption. Huling topic tayo mga kababayan. Ito naman, ayan. Baka gusto nyong subukan. Sabi dito ni Hanilet Avancenia, yung common law wife ni Rodrigo Duterte na nakahiga ngayon sa dahig. Ang sabi dito mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino, kayo, tayo. Nananawagan si Escabeche. Sa lahat ng mga Pilipino, na ang mga butante, nakikiusap po ako. Ang galang may po siguro pumapasok sa GMRC nito, po at opo. Ang pinsan ko. Pinsan, anong English sa pinsan? Kasin. Oy, chismis yan. Chismis yan walang ganun. May sabihin nyo, pinsan, kasin, kasin, sinukit, kung natati Ilocano,
Kasinsinukit. Ay! Si Philip Salvador, ipasok ninyo sa Senado. Subukan ho ninyo. Matinuho ito. What? So kahit walang talino, basta matino, okay na, ganon. At saka paano naman naging matino yan? Hello, Josh. Hello, Josh. Hello, Madam Chris Aquino. Totoo ba? Matinuho ba ito? Ayusin mo muna yung pamilya mo. Diba? Diyos ko naman. Paano naging matino yan? O kayo mga kababayan, gusto nyo bang subukan si Philip Salvador? Gusto nyo bang iluklok yung si Philip Salvador? Mga kapatid, tama na ho sana yung isang katulad ni Robin Hood Padilla. Na wala naman nung ay nako. Kayo tatanungin ko, ano ho bang ano na ho ba ang nagawa nitong si Robin Hood Padilla dyan sa Senado na makakatulong ho sa ating mga Pilipino? Meron na ba? Tapos dadagdagan pa natin ang isang tulad nitong Philip Salvador na to. Na matino daw, sabi ni Hanilet Abansenya. Matino? Talaga ha? Mga kapatid, mga kaibigan, sana naman itigil na ho natin yung mindset po natin na porket sikat, porket may pangalan, ay iboboto natin, wag ho ganon. Tandaan ho natin mga kababayan, 6 na taon niyang mga yan na maninilbihan sa ating gobyerno o sa ating mga kapwa o sa ating mga Pilipino. Tapos wala silang performance. My goodness naman. Tama na yung mga ganong mindset ha mga kapatid ha. Sana ho ngayong darating ho na midterm election, pumili ho tayo ng tama. Okay, wag ho dun sa mga taong may tama. Pumili ho tayo sa mga kandidato na marunong gumawa ng batas at manilbihan sa ating mga Pilipino. Hindi yung maninilbihan sa isang tao o isang apelido lamang. At sila pa ay connected, ganon, tama ba? Connected. Saan? Sa China, ganon, pro-China. My goodness, mga kababayan Pilipino. Sana naman ho, mamulat na ho tayo ha. Wag na ho natin iboto itong mga taong wala pong ibang ginagawa kundi manira sa administrasyon ngayon. Napakagandang pinapakita ng administrasyon ngayon, tapos sila hihilain nila pababa dahil hindi na kaya nung kanilang poon, ganon. Hindi na pababa ang bigas, hindi na pababa ang presyo ng gasolina, hindi na paganda yung Pilipinas nung panahon nila, di ba? Tapos hihilain pa nila pababa, mga kababayan. Sabi nga, nandun na tayo sa kulay puti, malapit na tayo sa kulay puti. Babalik na naman tayo sa kulay itim. Mga kapatid, wag naman, di ba? So kayo, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and please follow, like, and share for more. Peace out.